Nagsisimula ang pelikulang ito sa pagpapakita kay Max Ballester, isang tapat na pulis na labis na nakatuon sa kanyang trabaho. Sa kasalukuyan, nakatira sina Max at ang kanyang asawang si Linda sa lungsod ng Los Angeles na may mataas na antas ng krimen. Habang papunta sa opisina, aksidenteng nakita ni Max ang dalawang tiwaling pulis na inaaresto ang dalawang miyembro ng cartel. Ang mga tiwaling pulis ay kinukumpiska ang ebidensya sa anyo ng mga pakete ng droga na handa ng ipamahagi. Gayunpaman, ang ebidensyang dapat na ibigay sa koponang nagsisiyasat ay sa halip ibinigay nila ito sa ibang tao. Si Max na saksi sa pangyayaring ito, ay agad na kumuha ng litrato upang gamitin bilang ebidensya para mahuli ang dalawang tiwaling pulis. Sa kasamaang palad, napansin ng dalawang tiwaling opisyal si Max na kumukuha ng mga litrato ng kanilang mga kilos na nagudyok sa kanya na magmadaling umalis sa lugar. Noong gabing iyon, nirepaso ni Max ang mga litrato na kuha niya kanina, na nagpapakita sa dalawang tiwaling pulis na ibinibigay ang ebidensyang pakete ng droga sa isang tao sa loob ng sasakyan. Sa kasamaang palad, hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng tumanggap ng pakete ng droga dahil tanging mga kamay lamang ng lalaki ang nakikita sa litrato. Sa sandaling iyon, tinawagan si Max ng kanyang impormante na si Gary, na nagsasabi ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa misyon na kanyang hinahawakan. Ito ang dahilan kung bakit iniimbitahan ni Gary si Max na magkita sa isang lugar. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Max sa pulong. Habang siya ay malapit nang umalis, sandaling pinigilan si Max ni Linda dahil gabi na, ngunit hindi pinansin ni Max ang kanyang payo at hindi inisip ang kanyang mga alalahanin. Pagdating sa lugar ng pulong, mabilis na naglakad si Max upang lapitan si Gary hanggang sa bigla siyang binaril ng isang misteryosong tao, na nagdulot ng pagkawala ng buhay ni Max. Sa ibang araw, ginanap ang libing ni Max, kung saan dumalo si Simon, ang biological na ama ni Max, sa libing ng kanyang anak. Kilalang-kilala si Simon bilang isang dating lider ng gang na minsang namuno sa lungsod at kinatatakutan noong kanyang panahon. Gayunpaman, matagal nang tumigil si Simon sa pagiging gangster matapos magpasya ang kanyang anak na maging pulis. Sa sandaling iyon, si Simon ay labis na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang minamahal na anak, lalo na't hindi sila nag-usap sa loob ng 10 taon dahil sa mga alitan sa pamilya. Agad na tinanong ni Simon si Linda tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak, kung saan ipinaliwanag ni Linda na ayon sa pulisya, namatay si Max sa isang karaniwang nakawan, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Linda. Sa kabaligtaran, pinaghihinalaan ni Linda na si Max ay sinadyang ipahamak upang mapatay, isinasaalang-alang na siya ay tumanggap ng misyon na hulihin ang isang grupo ng mga gangster na sangkot sa trafficking ng droga na kinabibilangan ng mga tiwaling pulis. Dahil dito, si Simon, na hindi matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak, ay nagbabalak na magsagawa ng isang misyon ng paghihiganti. Kaya't nagpasya si Simon na pansamantalang manatili sa lungsod. Kaya't nagrente si Simon ng isang tahanan na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Alice. Matapos suriin ang silid na kanyang tutuluyan, bumalik si Simon sa kanyang sasakyan upang kunin ang kanyang mga gamit. Sa hindi inaasahan, hinarap si Simon ng isang lider ng gang at ang kanyang mga kasamahan na nais siyang gantihan dahil ilang taon na ang nakalipas, nasaktan siya ni Simon, na nag-iwan sa kanya sa isang koma sa ospital. Bilang karagdagan sa pagnanais na patayin si Simon, sinasabi rin ng boss ng gangster na nais niyang nakawin ang kotse ni Simon. Pagkarinig nito, agad na nakipaglaban si Simon sa dalawang gangster sa harap niya at sinabi na hindi siya aalis sa lungsod hanggat hindi natatapos ang kanyang misyon ng paghihiganti. Noong gabing iyon, binuksan ni Simon ang kaso na hawak ni Max upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa pumatay sa kanyang anak. Sa loob ng file, natagpuan ni Simon ang isang business card na pagmamay-ari ng isang detective na nagngangalang Frank Shaw. Kinabukasan, agad na pumunta si Simon sa himpilan ng pulisya upang makipagkita kay Frank at alamin ang progreso ng kaso ng pagkamatay ni Max. Sa panahong iyon, ipinaliwanag ni Frank na hindi pa natagpuan ang salarin, ngunit nangako siyang susuriin ng mabuti ang pagpatay kay Max. Tinanong ni Simon kung alam ni Frank o kung nakilala na ba niya si Max ng personal. Ipinaliwanag ni Frank na isang linggo pa lamang siyang naka-duty sa Los Angeles, kaya wala pa siyang pagkakataon na makilala si Max o makausap siya. Sa pagdinig sa paliwanag na ito, nagsimulang maghinala si Simon na may kaugnayan si Frank sa pagkamatay ni Max. Bukod dito, napagtanto ni Simon na nagsinungaling si Frank sa pagsasabing hindi niya kilala ang kanyang anak kahit na itinago ni Max ang kanyang business card at numero ng telepono.
Gayunpaman, ayaw ni Simon na kumilos ng padalos-dalos nang walang mas matibay na ebidensya ng pagkakasangkot ni Frank. Kapag dumating ang gabi, si Gary ay dumating upang makita si Simon at nagsasabi na siya ay isang informer para kay Max. Lumalabas na kinikilala ni Gary si Simon bilang isang dating boss ng gangster na minsang may kapangyarihan sa Los Angeles. Ang kalupitan ni Simon sa nakaraan ay nagbigay sa kanya ng palayaw na The Brave One. Pagkatapos nito, binanggit ni Gary na sa gabi ng pagkamatay ni Max, dapat sana silang magkita, ngunit si Max ay binaril ng isang hindi kilalang salarin. Nang malaman ito, humihingi si Simon ng tulong kay Gary upang matunten ang mga pagkakakilanlan ng mga responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kakaibang paraan, tumanggi si Gary na tulungan si Simon dahil natatakot siyang makatagpo ng parehong kapalaran ni Max. Hindi nagtagal, umalis si Gary, at inatake si Simon ng isang grupo ng mga gangster. Gayunpaman, sa kanyang karanasan bilang isang dating leader ng gang, madali niyang napapabagsak ang sinumang umatake sa kanya. Tinanong ni Simon ang mga gangster na kanyang natalo kung sino ang nagpadala sa kanila para patayin siya, subalit, pinili ng mga miyembro ng gang na manahimik hanggang sa magalit si Simon at binaril sila. Sa ibang lugar, sa isang hideout ng mga gangster, isang gangster boss na nagngangalang Armand Tucker ang nakikipag-usap sa kanyang kasosyo na si Benny tungkol sa kanilang iligal na negosyo. Lumabas na si Armand ay kilala bilang isang napaka-brutal na tao na walang awa, na maliwanag nang magalit siya kay Benny at madaling pinatay ang kanyang kasosyo sa negosyo dahil sa isang maliit na bagay. Sa sandaling iyon, dumating si Frank at tinanong si Armand kung nagawa na ba niyang patayin si Simon. Sinasabi ni Frank na habang buhay pa si Simon, nasa panganib ang kanilang mga buhay, dahil patuloy siyang mag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay kay Max, na kanilang ginawa. Ipinaliwanag ni Armand na ipinadala niya ang kanyang mga tao upang alisin si Simon. Mula sa kanilang pag-uusap, maliwanag na sila ay nagkakasundo sa pagpapatakbo ng negosyo ng droga sa Los Angeles. Bukod dito, dahil nakita ni Max si Frank na nagsasagawa ng ilegal na negosyo, humiling siya kay Armand na patayin si Max upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tiwaling detective. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang kanang kamay ni Armand upang iulat ang kanilang pagkabigo na alisin si Simon. Sa pagkatuklas nito, nagalit si Armand sa kanyang mga tauhan dahil sa kanilang pagkabigo na alisin si Simon, na nag-iisa. Nang handa ng barilin ni Armand ang kanyang nasasakupan, sinubukan siyang pigilan ni Frank, na nagsasabing magiging problema si Simon para sa kanila. Dagdag pa rito, nag-aalala si Frank na si Simon ay maghihiganti para sa pagkamatay ni Max. Nang mahinahon, hindi kinilala ni Armand si Simon bilang isang dating boss ng gang na kilala sa kanyang kalupitan. Bukod dito, naniniwala si Armand na siya ay mas nakakatakot kaysa kay Simon, na matanda na at hindi na humahawak ng kapangyarihan. Bilang tanging pinakamalakas na gangster sa Los Angeles, inaangkin ni Armand na madali niyang maaalis si Simon, sa katunayan, sabik siyang patayin si Simon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Lumilipat tayo kay Simon, na ikinukwento ang kanyang madilim na nakaraan kay Alice. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Simon na si Max ang dahilan kung bakit siya nagpasya na umalis sa mundo ng mga kriminal, ngunit ngayon ay napipilitin siyang bumalik bilang isang brutal na gangster upang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Kinabukasan, muling nakipagkita si Simon kay Gary, dahil sa tingin niya ay alam ni Gary ang pagkakakilanlan ng taong pumatay sa kanyang anak. Dagdag pa rito, sinasabi ni Simon na handa siyang magbayad ng anumang halaga basta't pumayag si Gary na tulungan siya. Dahil sa malaking bayad, sa wakas ay pumayag si Gary na makipag-usap, at ipinaalam kay Simon ang tungkol sa isang boss ng gangster na Mexicano na kilala bilang El Chivo. Mukhang may hinala si Gary na si El Chivo at ang kanyang grupo ang may kagagawan sa pagpatay kay Max noong gabing iyon, kaya't agad niyang sinabi kay Simon ang address ng isang nightclub kung saan karaniwang nagtitipon si El Chivo at ang kanyang grupo. Pagkatapos umalis si Simon, nilapitan si Gary ni Isaiah, na kuya ni Gary at kilalang miyembro ng grupo ni Armand. Lumabas na si Isaiah ay dumating upang bigyang babala ang kanyang kapatid na huwag nang makipag-ugnayan kay Simon dahil kung malaman ito ni Armand, hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Dagdag pa rito, nalaman na si Gary ay sinadyang paglabanan sina Simon at El Chivo upang protektahan si Isaiah, na kasangkot sa pagpatay kay Max noong gabing iyon. Pumunta si Simon sa nightclub upang makipagkita kay El Chivo, na kilala niya bilang isang dating kasosyo sa negosyo.
Sa sandaling iyon, tinanong ni Simon kung si El Chivo ang pumatay sa kanyang anak na agad namang itinanggi ni El Chivo. Sinasabi ni El Chivo na imposibleng gawin niya ang ganitong bagay, dahil si Simon ay isang matandang kaibigan na labis niyang iginagalang. Bilang resulta, ipinaalam ni El Chivo kay Simon ang tungkol kay Armand, na naging bagong leader ng mga gangster sa Los Angeles. Sigurado si El Chivo na si Armand at ang kanyang grupo ang pumatay kay Max. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni El Chivo na madalas na nagdudulot ng gulo ang gang ni Armand sa kanyang teritoryo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pakete ng droga na pag-aari ng kanyang grupo. Gayunpaman, nararamdaman ni El Chivo na wala silang kapangyarihang kumilos dahil ang grupo ni Armand ay pinoprotektahan ng mga tiwaling pulis. Nang marinig ang mga paliwanag ni El Chivo, napagtanto ni Simon na nagsinungaling si Gary sa kanya at sinadyang pag-awayin sila ni El Chivo. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Simon ng kanyang sasakyan, bigla siyang inatake ni Isaiah at ng kanyang mga kasabwat, na nagresulta sa isang mabilis na habulan na punong-puno ng putok ng baril. Si Simon ay nag-anyaya sa mga miyembro ng gang na umaatake sa kanya sa isang liblib na lugar kung saan matagumpay niyang pinabagsak ang dalawa sa kanila. Pagkatapos ay bumaba si Simon sa sasakyan at tinanong si Isaiah kung sino ang nagtalaga sa kanila. Nang maramdaman na nasa panganib ang kanyang buhay, sa wakas ay umamin si Isaiah na sila ay inatasan ni Armand. Ilang oras ang lumipas, iniulat ni Isaiah kay Armand na nabigo siyang alisin si Simon. Ito ay nagiging dahilan ng galit ni Armand dahil muli na namang nabigo ang kanyang nasasakupan na patayin si Simon. Dagdag pa, naguguluhan si Armand kung bakit sinabi ni Isaiah kay Simon na siya ang nasa likod ng pag-atake. Sa kanyang galit, inatasan ni Armand si Isaiah na patayin si Simon muli, ngunit nagbabanta siya, na kung mabibigo siya ulit, papatayin niya si Gary. Lumipat tayo kay Gary, na hinahabol ng gang ni El Chivo. Sa mga sandaling iyon, galit na galit ang mga tao ni El Chivo kay Gary dahil sa panloloko niya kay Simon laban sa kanilang boss. Sa sandaling aatakihin na siya, lumitaw si Simon upang iligtas si Gary sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa mga miyembro ng gang. Bilang resulta, ipinahayag ni Gary ang kanyang pasasalamat kay Simon sa pagligtas sa kanyang buhay at humingi ng tawad sa panloloko niya kay Simon laban kay El Chivo. Dahil dito, inamin ni Gary na ginawa niya ang lahat ng ito upang protektahan ang buhay ng kanyang nakatatandang kapatid. Nang malaman ito, nangako si Simon kay Gary na hindi niya sasaktan si Isaiah basta't sabihin niya kung nasaan ang address ng hideout ng gang ni Armand. Sa kabila nito, tumanggi si Gary at umalis mula kay Simon. Sa hindi inaasahan, lihim na inilagay ni Simon ang isang listening device sa bag ni Gary. Hindi nagtagal, tinawagan ni Gary si Isaiah upang ipaalam na hinahanap ni Simon ang hideout ng grupo ni Armand upang alisin si Armand at ang lahat ng kanyang mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Isaiah kay Gary na huwag mag-alala dahil uunahin ng gang ni Armand na alisin si Simon. Pagkatapos, inimbitahan ni Isaiah si Gary na sumali sa mga ilegal na gawain ng kanyang grupo sa gabing iyon, na kinasasangkutan ng pagnanakaw ng impormasyon mula sa cartel ni El Chivo. May balita na si El Chivo ay magsasagawa ng malaking transaksyon ng droga sa parehong oras. Si Simon, na nakakarinig din ng pag-uusap sa pagitan ni Isaiah at Gary, ay nagplano na pumunta sa lugar ng transaksyon ng droga. Pagdating sa tinukoy na lokasyon, nakita ni Simon sina Armand at Frank na naghahanda para isagawa ang pagnanakaw habang ang grupo ni El Chivo ay nagsasagawa ng transaksyon. Agad na kumilos si Frank, pinapatay sila isa-isa gamit ang isang sniper rifle. Hindi nagtagal, kinuha ni Armand at ng kanyang mga tao ang pera mula sa transaksyon kasama ang mga pakete ng droga na pag-aari ng mga patay na miyembro ng gang ni El Chivo. Sa sandaling iyon, si Simon ay walang armas na pumipigil sa kanya na makatulong sa grupo ni El Chivo. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto ni Simon na si Frank ay isang tiwaling opisyal na nagsasagawa ng ilegal na negosyo kasama si Armand. Pagkatapos, nag-install si Simon ng GPS device sa ilalim ng sasakyan ni Armand at Frank upang madali niyang masundan ang mga ito habang papunta sa hideout ni Armand. Sa madaling paraan, nakapasok si Simon sa hideout at narinig ang usapan ni Armand at Frank tungkol sa pagbebenta ng mga droga sa isang Colombian cartel. Dagdag pa rito, ang transaksyon ay nakatakdang maganap bukas ng gabi. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis sila sa lihim na hideout. Di nagtagal, sinamantala ni Simon ang pagkakataon na pumasok sa silid ng imbakan ng droga.
Ilang oras ang lumipas, bumalik si Simon sa kanyang tinutuluyan, at mula sa tracker na inilagay niya sa sasakyan ni Armand, natuklasan niyang papunta hanggang sa kanyang tinutuluyan upang alisin siya. Sinabi ni Simon kay Alice na magtago habang siya ay humaharap sa mga gangsters. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagawa ni Simon na alisin ang karamihan sa mga tao ni Armand. Dahil sa pakiramdam na hindi naligtas ang lugar, mabilis na hinikayat ni Simon si Alice na umalis. Sa kasamaang palad, sa labas ng lugar, nahaharap si Simon kay Armand at sa natitirang mga miyembro ng gang sa isang palitan ng putok. Si Simon ay nabaril habang pinoprotektahan si Alice. Bago pa man makumplito ni Armand at ng kanyang mga tao ang kanilang misyon, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis na nagdulot kay Armand at sa kanyang mga tao na tumakas. Nang magsimula ng bumuti ang kanyang kalagayan, ipinagpatuloy ni Simon ang kanyang paghahanap ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagpaplanong bisitahin si Gary upang malaman ang lokasyon ng hideout ni Armand. Pagdating ni Simon sa bahay ni Gary, hinarap siya ni Isaiah, na agad siyang inatake dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Pinilit ni Simon si Gary na pag-usapan ang pagkamatay ni Max. Sa kabila ng panggigipit, si Gary, na nais protektahan si Isaiah, ay hindi inihayag kay Simon na ang bumaril kay Max ay si Frank. Bilang tugon, sinabi ni Simon na papatawarin niya si Gary basta't sabihin niya sa kanya ang address ng hideout ng gang ni Armand at ang address ni Frank. Matapos makuha ang mga address ng mga salarin, bumalik si Simon sa kanyang tinutuluyan upang kumuha ng mga armas para tapusin ang kanyang misyon ng paghihiganti. Lumipat tayo kay Armand at Frank, na nakita na nagsasagawa ng transaksyon sa Colombian cartel, na hindi alam na matagumpay na nakapasok si Simon sa kanilang hideout. Bilang resulta, nagkamali ang transaksyon dahil pinalitan ni Simon ang lahat ng pakete ng droga ng harina na itinago ni Armand. Dahil sa pakiramdam na sila'y naloko, nagalit ang cartel ng Colombia at nakipagbarilan sa gang ni Armand. Kasabay nito, unti-unting pinapatay ni Simon ang mga tao ni Armand isa-isa. Dahil sa engkwentro, nagresulta ito sa pagkamatay ng mga miyembro ng Colombian cartel at ng gang ni Armand, na naiwan na lamang sina Armand at Frank. Bukod dito, dahil sa pagkaubos ng bala, napilitan si Frank na makipaglaban kay Simon, na madaling natalo ang tiwaling detective. Nang maghanda si Armand na patayin si Simon, mabilis na binago ni Simon ang sitwasyon at nagawang patayin siya. Sa dulo ng pelikula, makikita si Simon na lumalabas mula sa hideout ng mga gangster matapos niyang makamit ang kanyang paghihiganti. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.